So hello mga Kamitsu. Ang topic natin today, bakit napaka-importante ng credit investigation, mas lalo sa tawag. Na? Bakit siya Hello mga Kamitsu. So topic natin ngayon is gaano ba ka-crucial ang credit investigation, mas lalo na sa pagtawag. So alamin natin yan, busisihin natin isa-isa para at least matuto kayo, matuto rin ako para sa lahat ng mga Kamitsu. Kaya iniimbitahan ko kayo mag-subscribe para updated kayo sa lahat ng card and tips ko. Okay guys, mga Kamitsu, so umpisahan natin. Ano ba yung credit investigation na yan? Importante ba yung tawag? Dahil dyan nila nalalaman kung stable ang income mo at yung mga history ng debit mo, ng credit. So lahat napapalot dyan, true, false. Unang-una dyan, syempre, gusto nilang malaman yung identity nyo. Kung kayo ba talaga yung nag-apply. Kasi dumadaan kayo sa amin eh. Di ba po, nag-apply kayo sa amin. Kaya tatawag sila to confirm kung kayo yung nag-apply sa aming mga agent. Unang-una dyan, importante dyan yung cellphone number. Alam natin lahat ng SIM card ngayon is hindi lang postpaid yung mga prepaid ngayon ay kailangan na po yan talagang tawag doon. Kailangan ng i-register. So isa yan. So kung hindi nyo matatawagan yan, hindi kayo makontakt, so babaksak kayo doon mga Kamitsu. Totoo yan, no? I-cancel na nila yan, uncontacted, walang ganung tao, kung ano man, no? May mga bangkong maipit, meron mga bangkong medyo maluwag, ilalagay nga lang kayo sa ilalim dahil hindi kayo makontakt. So siyempre yung susunod na nag-apply ang kanilang entertainin, babalikan na lang kayo kung mapabalikan. Yan ang totoo, tao lang yan, di ba mga Kamitsu? Pangalawa is yung check credit history. So paano nila ma-check yan? Unang-una, sa system nila, lumalabas mga pangalan natin. Alam naman natin lahat na mayroong mga apelyido na very common. No? So, magpapanggit ako, sample, De La Cruz. No offense na, kasi baka may mga taga De La Cruz. Para at least alam nyo na common kasi. So, napakarami niyan. No? Kahit sa mga Chinese name, mga Lim, ang dami nila. So, Santos, madami sila. So, yun po yung mga common name na halos magkakapareho na yung mga pangalan, mga Kamitsu. Kahit nga ako, nagulat ako, may mga kapangalan ako, nakita ko 3. So, kailangan yan. Tinatanong nila yung birthday mo dyan. Yan ang importante. Kung sa kapinanganak, yung address mo, provincial mo. So, ito nila tine-check yung credit history. Kung may problema ba, may tama ba yung taong yon, yung kapangalan mo. So, inalam nila kung ikaw ba yun. Pangatlo dyan is yung low risk. So, sa mga usually mga ganyan, mga nagpapautang, mga financial institution, dyan sila nakabase sa low risk. Diba po? Kasi unang-una, siyempre low risk borrower ka. Sabihin natin pulis ka, mga Kamitsu. Alam naman natin ang mga pulis, yung kalahating niyang paa niyan o yung isang paa niyan, pag lumalabas dyan, nasa hukay na diba? Kasi nga medyo komplikado yung buhay nila, mga disgrasya nila, dahil mga pulis yan, bibigyan ng serbisyo sa atin yan. So, medyo risky yung ganun. Pero, kung ikaw po ay isang police officer, mga Kamitsu, wala akong problema. I-chat nyo lang ako at sasabihin ko kung paano natin kayo ipapa-approve, mga Kamitsu, mga police, sundalo, navy, mga men and women in uniform. Na kayang-kaya yan dahil meron nag-a-approve talaga. So, yung low risk na yan, tanggalin na natin yan dahil kaya natin yan ipa-approve, mga Kamitsu. Ano pa ba? So, yung regarding sa yung income natin, monthly income. So, magtatanong yan kung meron kayong proof of income, kung isa kang OFW, so meron ka naman COE niyan or contract. So, importante yan. Pagka empleyado ka locally,
private or government man yan, syempre, meron tayong mga COE with compensation dyan. So, syempre, pag in-interview ka dyan, syempre, sinisiyay ka nila, tatanungin nila yung sahod mo dyan. Isama mo na as gross. Kasi ang tanong naman nila dyan sa umpisa is, magkano yung monthly income mo? So, pag sinabing income, hindi naman salary. Di ba? So, isama mo na yung mga overtime mo, yung mga additional incentives, mga non-taxable allowances, yan. Isasama mo yan mga kamitsu. So, importante yan, no? Mga kamitsu, ha? Then, yung ibang bangko, nag-ano sila ng employment verification. So, hindi ko na lang babanggitin kung sinong bangko, pero yung iba, once na nag-approve ka na, ay nagpasa ka na ng application, mag-send ng authorization to conduct verification ng employment at verification ng bank payroll mo. So, merong ganung bangko. Yung iba naman, wala. So, yun po yung mga yun. No? Kailangan handa tayo sa mga ganyan. Tatanungin din yung mga ID nyo. Kasi usually, ang tinatanggap talaga dyan is 2 government primary ID. Ano-ano ba yan? SSS, passport, driver's license, national ID, postal ID, PWD, PRC, basta lahat ng mga primary, dalawa ang kailangan dyan. So ngayon kung may problema ka dyan, pwede naman tayong kumuha ng after na, kapag na-upload ka na, NBI clearance, police ID, mga ganyan. After na, kailangan mo na natin mapa-approve. So, kailangan memorize nyo rin kung ano yung in-applyan nyo. Kasi minsan, gugulat yung bangko, tatawag sa amin. Yung kliyente mo, hindi alam kung ano yung in-applyan. So, dun pala magdududan sila eh. Baka napilitan lang kayo. Hindi nyo alam kung ano yung vehicles details. Diba? Sedan ba yan? SUV ba yan? Anong variant yan? So, importante yan. Magkano SRP na ina-applyan mo? Magkano yung gusto mong down payment percentage? Kung 20%, 30%. So, dapat consistent ang sagot natin para at least alam nila na well-informed kayo at alam nyo ang niloloan ninyo. Na, pangalawa dyan is yung utang. So, tatanong yan kung meron kayo cash loan, SSS loan, pag-ibig loan. Pero hindi naman masyado, yan. Mahirap din yung mga hindi bayad. Pero kung nagbabayad ka, wala namang problema yon. So, kaya na kung sagutin nyo basta nandiyan yung description sa baba, basahin nyo yung i-click nyo yung messenger ko, mag-usap tayo. Iba-iba kasi ang kwento nyo, mga kamitsu eh. Then, pangalawa is yung purpose. Purpose ng sasakyan, kung bakit ka nag-a-apply. So, i-grab mo ba yan? Pag grab ang sinabi nyo, may mga possible na gawing 30% ang approval nyo, 30 to 40, bababaan pa nila yung terms. Basta, willing akong makipag-usap sa inyo at magtuturo. Once na nag-apply kayo sa akin, tuturuan ko kayo kung paano sagutin ng mga CI. So, itong sinare ko sa inyo is general lang yan. Alam ko bitin kayo o hindi pa nasasagot yung ibang mga katanungan nyo dahil iba-iba ang kwento nyo. So, importante, nakapag-share ako sa inyo na ako ay isang agent ng Mitsubishi na willing tumulong sa inyo at handang makinig sa bawat concern ninyo. So, kailangan nyo lang basahin dyan yung description, nandiyan yun yung messenger link ko. I-click nyo lang yun, matadirect na kayo. Personal ko po yun at personal ko rin kayo ang asikasuhin at personal ko po kayo ipapa-approve mga kamitsu. Tutulungan ko kayo kaya ano pang hinihintay nyo, i-like nyo itong video, i-share nyo mga kamitsu para maraming makatulong dahil ang video ko is all about car loan tips. Yun ang mahalaga. Ang kotse, details ng mga kotse, mga features, pare-pareho lang yan mga kamitsu. Ang importante sa akin kung paano kayo mapa-approve at magbigay ng magandang serbisyo. Yun yung binabayaran nyo sa akin. Importante na sa akin yun. So, ganoon na lang, mag-subscribe po kayo at share nyo itong video nito.